Hi Chinkers! Kamusta ang lahat? Sobra ko naman kayong na-miss. Pagpamanhin nyo nga po pala kung ngayon lang ako nakapag-post ng aking vlog. Sobra kasi ako naging busy nitong mga nagdaang araw dahil anihan na ng aming palaisdaan at inaasikaso ko din yung aming resort, and at the same time may mga pa-order din ako ng mga cake sa aking bake shop. Anyway, nandito na ako ngayon at ako'y nagbabalik. And for today's video, ipapakita ko nga po pala sa inyo ang ilan sa mga ganap namin nitong mga nagdaang linggo. And so, gumising kami around 3 AM at nagpalabas na ng tubig sa pinsa. At yan ang pamamaraan namin ng pag-harvest ng hipon dahil doon sila sumasabang. At may pailan-ilan ding alimango kaming nahuli. At ang bentahan nga pala namin ng alimango ay 500 pesos per kilo lamang. At meron din kaming Vaname shrimps which is XL size. Binibenta namin ito ng 500 per kilo. And meron ding swahe, yung mga maliliit na hipon, which is 450 pesos per kilo naman. Actually, masarap tong swaheng hinalabos at masarap ito dahil ito'y manamis-namis. At matapos naming manghuli, isasara na nila ang prinsa gamit yung mga tabla. At shoutout nga pala sa aking pinsa na si Kuya Erwin. Salamat sa iyong pagtulong, Kuya Erwin. And at the same time sa lahat ng mga tumulong sa pag-aani ngayong harvest season. Thank you, Lord! Isang mapagpalang umaga nga pala sa ating lahat. Tunay nga na every gising is a blessing. Tunay ang napakagandang simulan ng araw kung ito'y sinisimulan ng panalangin. Mas gaganda ang ating buhay kung palaging positibo lamang ang ating pananaw sa buhay. Gaano man kabigat ang ating mga pinagdadaanan, laban lang, huwag tayong susuko. At matapos nga pala nating mag-harvest, naging punong abala naman ako sa pag-aasikaso ng aming resort. And I'm very much grateful sa lahat ng mga clients namin dito sa Palaisdaan Resort. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. At pagkatapos ng lahat ng aming trabaho ngayong umaga, naisipan ng aking partner na lumibot sa paligid ng Palaisdaan. And ito nga, nakakita pa kami ng saging na saba. At sa aming paglibot, nakakita rin kami ng mga hinog na papaya. Kaya instant breakfast na rin ito. Thank you, Lord! At nung kinahapunan, nanghuli nga pala kami ng mga tilapia. Ang kagandahan dito sa aming lugar, anytime pwede kang mag-ulam ng mga ganitong klase ng isda. Kaya, thank you, Lord! At matapos ang isang nakakapagod na araw, kasama ko yung partner ko at nag-unwind kami sa labas. Kahit papano na relax-relax. Kaya thank you! At kinabukasan, ito na another bakbakan day. Dahil talaga namang napalaban tayo sa pagbibake ngayong nagdaang weekend. Meron tayong 5 cake orders for this weekend. 3 para sa Sabado at 2 para sa Linggo. And shoutout nga pala sa aking pinsan na si Ate Irene. Thank you, Ate Irene, for your help, lalo sa mga ganito kapag may mga bulk orders tayo. At isa sa theme na gagawin natin for the cake is yung Roblox. At ito nga pala, gumagawa na ako ng mga fondant toppers or details ng ating cake. Siyempre, aside sa pagiging masarap ng ating gawang cake, kinakailangan maging maganda ito at presentable. Kaya we make sure na lahat ng mga details ng ating cake ay pulido at talaga namang maganda. And as you can see, sinalang ko na yung mga cakes na pinrepare ni Ate Irene kanina. And aside sa chocolate moist cake, nag-request din yung isang client na gawing vanilla naman yung flavor ng ating cake with custard filling. And since gagawa tayo ng 3 fondant cakes na order for this weekend, pinrepare ko na rin yung mga homemade fondant natin. At ang ating gamit na fondant nga pala is made out of marshmallows.
And 1 down, ito na yung first batch ng ating binake sa ating oven. And after cooling down our cakes and refrigerating it, ito na, ina-assemble naman natin yung isang chocolate moist cake and I coated it with chocolate ganache bago natin siya i-cover ng fondant. And here's all the clips of the cakes that we made for this weekend. O diba natapos natin with flying colors, kaya thank you Lord! At kasabay ng pagiging busy natin sa paggawa ng cakes, meron din tayong booking sa resort kaya talaga namang busy-busy ang inyong lingkod. At nung kinahapunan, naging busy naman tayo sa pag-harvest ng palaisdaan. Kaya special shoutout nga pala sa lahat ng mga tagahuli namin sa Palaisdaan Resort. Malaking bagay na nandyan kayong lahat para tulungan kami. At ito nga pala ang pamamaraan na aming paghuli ng bangus, gumagamit tayo ng lambat. At yung ating bangus nga pala is small to medium size. Usually ito yung mga daingin. At ito isinusort na nila yung mga small size tsaka yung medium size. And after nilang isort lahat ng iyan, ilalagay agad ito sa cooler at yeyeluhan to make sure na kapag binenta na ito kinabukasan, maganda pa rin ang quality nito. Kapag ganito na hapon na kami nakapag-harvest, inaumagahan na madaling araw ang pagbenta namin ito sa palengke. At nagpalabas din sila ng tubig sa pinsa kaya ito may mga hipon din tayong inani. Kitang-kita nyo naman sobrang fresh ng ating mga hipon. At hindi mawawala ang ating pangmalakasang alimango. Thank you for watching! And please do subscribe my YouTube channel Chinkalites for more updates.